Maagang umalis si Carla upang pumasok sa eskwela. Hindi ito pumayag na mag-commute lamang si Carla. Pinagpilitan nitong ipahatid ito sa kanyang driver. Binigyan niya din ito ng cellphone upang magamit nito pang contact sa driver kapag magpapasundo na ito. Naisa ng tanggihan iyon ni Carla ngunit mapilit si Sandro. Sa uli ay hindi rin ito nanalo sa lalaki at tinanggap na lamang ang lahat ng ibinigay nito. Hindi rin nagtagal ay kami naman ni Sandro ang umalis. Ito ang nagmaneho gamit ang isang itim na Jeep Wrangler. Halata ang pag-iwas ni Sandro sa akin. Mukhang may epekto pa rin dito ang nangyari kagabi. May parte sa akin na nagagalak dahil sa wakas kahit papaano ay nagkaroon na rin ng linaw ang ilan sa aking mga katanungan. Patungo kami ngayon sa lugar kung saan ko huling nakita ang mahiwagang babae. Umaasa ako makakakuha ng mahalagang impormasyon mula sa kanya na makakatulong sa kasalukuyan ko sitwasyon. Itinuro ko kay Sandro kung saang simbahan kami dapat pumunta at pagkatapos noon ay wala na ulit kaming imik sa isa't isa. Habang nasa biyahe ay makailang ulit kung sinubukan magbukas ng paksa para may pag-usapan kami ngunit na natiling tipid ang kanyang mga sagot. Sa uli ay nagpasya na lamang akong hayaan muna siya at wag na itong guluhin. "We're here." Anunsyo nito nang pumarada kami sa labas ng simbahan kung saan nangyari ang aksidente. Agad kong iginala ang aking mga mata sa paligid upang hanapin ang matandang babaeng nakausap ko noon. Ngunit kahit anong hanap ko ay wala akong makita ni anino nito. "Do you see her?" Tanong ni Sandro. Malungkot akong umiling sa kanya pabuntong hininga. "Come on, magtanong-tanong tayo. Baka may nakakakilala sa kanya." Turan ni Sandro. "Don't worry, we will find her." Bahagya namang gumaan ang aking dibdib dahil sa kanyang sinabi. Kahit pa alam kong may tampo pa rin ito sa sinabi ko kagabi ay hindi pa rin niya ako iniwan at patuloy na nakaalalay sa akin. Hindi man naging maganda ang pagtatapos ng pag-uusap namin kagabi, mas naging malinaw naman sa akin ang tunaw niyang nararamdaman. Matapos ang lahat ng aking nalaman ay sigurado na akong para sa akin ang damdaming ipinupukol ni Sandro at hindi para kay Caitlyn. Dahil doon ay mas lalong naging maluwag sa aking puso ang tanggapin ang damdamin kong nagsisimula ng sumibol para kay Sandro. Bumaba kami ng sasakyan at lumapit sa hilera ng mga tindera sa labas ng simbahan. Una ako nagtanong sa babaeng nagtitinda ng samut-saring kandila. "Ate, magandang hapon po. Maaari po ba magtanong?" "Ano yun, Ining?" Tugon naman ito. "Kilala niyo po ba yung matandang babae na nakatambay dito noong mga 3 buwan na po ang nakararaan? May dala-dala po siyang bilao at may tindang iba't ibang kakanin." Saad ko. "Naku, Ining, bago lang kasi ako dito. Hindi ko kilala ang sinasabi mong matanda. Subukan mo magtanong dyan kay Manang Inday. Matagal na yan dito. Baka siya nakakakilala niyang matandang babaeng hinahanap mo." Wika nito sabay turo sa direksyon ng tindahan na akahilera lamang noon. "Sige po, Ale. Maraming salamat po." Wika ko. Tumango lamang ito bilang tugon. Agad naman kaming lumapit sa matandang itinuro ng babaeng una namin pinagtanungan. "Magandang hapon po. Kayo po ba si Manang Inday?" Bati ko dito. "Oo, ako nga. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo ba ng rosaryo? May mga pampaswerte din kami dito. Kung gusto mo naman, tumatanggap din kami ng padasal." Wika nito. Hindi po yan ang ipinunta namin dito." Magalang kong tanggi. "Magtatanong lang po sana kami. Sabi po kasi nung ali doon sa may dulo ay kayo daw po ang pinakamatagal na tindera dito sa labas ng tindahan. Baka alam po kasi kilala niyo ang matandang babaeng hinahanap namin." Paliwanag ko. "Sinong matanda bang hinahanap mo, Ining? Abay, napakaraming matandang babae ang nagtitinda dito." Medyo may kaliitan po siyang babae. Maputi na ang buhok at may suot na kulay berdeng balabal. May dala din po siyang bilao ng kakanin. Paglalarawan ko. "Ang tinutukoy mo ba ay yung matandang babaeng kulay abo ang mata?" Tanong nito. Hindi malinaw sa akin ang kung iyon nga ba ang matandang tinulungan ko noon. Saglit ako natigilan at maring inalala ang itsura ng babae. Ibinalik ko ang aking sarili sa araw na iyon at pinilit kong binuo sa aking isipan ang itsura ng matandang babae. Mabilis ako napadilat nang maging malinaw sa aking alaala ang itsura ng babaeng hinahanap namin. "Tama po, siya nga po." Nagagal akong saad. Si Apo Mang Il ang tinutukoy mo. Hindi naman mahirap makilala yun dahil siya ang natatanging tao dito na kulay abo ang mga mata. May usap-usapan pa ngang diwata daw yun na pinatalsik sa kaharian nila dahil umibig sa mortal." Pabulong pa nitong saad habang palingalingan na tila ba nag-iingat na may ibang makarinig.
Bahagi akong nahiwagahan sa tinura ng babae. Kunot noong napalingon ako sa gawin ni Sandro. Baka sa mukha nito na tila hindi naniniwala sa sinasabi ng aming kaharap. Can you tell me where to find her? Diretsyong tanong ni Sandro. Naku, matagal nang hindi napapadaan. Bago pa man ito matapos sa kanyang sasabihin ay mabilis nang naglabas ng 1,000 piso si Sandro at inabot ito dito. Pinanlakihan ko ito ng mata at kinastigo sa kanyang ginawa. Nangangamba ako na baka masamain ng babae ang ginawa ni Sandro at tuluyan na itong hindi tumulong sa amin para hanapin ang aming pakay. Now, can you tell us where to find her? Ulit nitong tanong. Akmang ibubuka ko pa lamang ang aking bibig upang humingi ng paumanhin dito nang mabilis nitong inabot ang 1,000 piso na inalok ni Sandro. Ay, naalala ko na. Madalas magtambay iyon doon sa may ilalim ng puno ng mangga sa may likod ng simbahan. Siguradong doon niyo siya maaaring makita. Malawak ang ngiting tura nito, ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang sinabi. Kaya lang, hindi ko sigurado kung nandoon yun ngayon. Madalas kasi ay umuwi yun sa bahay nila kapag ganitong oras upang magpahinga. Dagdag nito, where is her house? Muling tanong ni Sandro. Naku, mahirap yata yan. Hindi ko naman kayo kilala. Baka mamaya ay may masamang balak pala. Matalim na napairap si Sandro sa kamuling dumukot ng pera mula sa kanyang pitaka at saka naglabas ng panibagong 1,000 piso. Pero mukha naman kayong mabubuting tao. Kaya naman bukal sa loob ko ang aking pagtulong. She smiled cunningly. Kung hindi nyo doon makita si Apo Mang Il, diretsuhin nyo lang ang kalyang ito. 5 kanto mula dito, may makikita kayong maliit na bahay na kulay berde. Madali lamang makita ang bahay niya doon. Pero kung hindi naman ay maaari niyong ipagtanong si Apo Mang Il doon. Kilala siya ng mga taga doon. Sige po, maraming salamat. Mauna na po kami. Wika ko sa kamabilis na hinila si Sandro patungo sa likod ng simbahan. Do you honestly believe that woman? A fairy? That's impossible. Inis na tura ni Sandro. I don't have much of a choice, Sandro. At saka, hindi pa ba sabat na katibayan ang nangyari sa akin para maniwala tayo sa mga imposibleng bagay katulad ng sinabi ng babaeng iyon? I'm living inside someone else's body. How's that for impossible? I still don't believe that woman. Reklamo nito. Then, why did you give the woman 2,000 pesos? Nagsisimula na din ako mainis dito dahil sa pagrereklamo niya. Because she's obviously a scam. I just want this to get over with. No one wants this to be over more than I do, Sandro. So, will you stop bitching around and don't be such a pain in the ass? Me? I'm not what? Pain in the ass? Yes, Sandro, you are. I don't know why you're suddenly like this. Nakasimangot kung saad. Tumingin ito sa akin at matapang kong nilabanan ng kanyang mga titig. Walang nais sumuko sa aming dalawa. I'm too pissed to give in to him. Kitang-kita ko ang pagtiim ng kanyang mga labi dahil sa inis. Sa huli ay napabuga na lamang ito ng malakas na hangin at siya din ang unang nagbaba ng tingin. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Fine, I'm sorry for being cranky. Hingi nito ng paumanhin. Napabuga na lamang din ako ng hangin na bahagya nang humupa ang aking inis. It has something to do with what happened last night, isn't it? Hindi ko napigilang itanong. Yeah, that's why I'm saying sorry. I know I don't have the right to feel that way but hindi ko na siya pinatapos pa sa kanyang sasabihin. Sapat na iyon para sa akin para maging malinaw sa akin ang tunay niyang nararamdaman. I silenced his lips with a kiss. Halatang hindi niya iyon inaasahan. Ramdam ko ang paninigas ng kanyang katawan dahil sa pagkagulat. It was supposed to be an innocent kiss. Ngunit laking gulat ko nang ang aking isang simple at mabilis na halik ay naging mapusok at mapanudyo nang bigla niyang hapitin ang aking batok upang mas lalong palalimin iyon. Sa pagkakataong iyon ay ako naman ang nagulat at natigilan. Hindi ko alam kung paano magre-react, lalo na magsimulang lumikot ang kanyang dila. Hindi rin nagtagal ay nakabawi ako sa pagkagulat at unti-unti iyong napalitan ng tila mga paru-parong nagliliparan sa loob ng aking tiyan. Habol ko ang aking hininga nang tuluyan niyang bitawan ng aking mga mata. That's what you get for teasing me. Nakangising tura nito sa kamabilis na inabot ang aking kamay at saka nagsimulang maglakad. Para akong wala sa sarili na nakasunod sa kanya habang hawak-hawak niya ang aking kamay. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko lubos maisip na nagawa niya kung halikan ng ganoon sa katirikan ng araw sa gitna ng kalsada.
Gusto kong singhalan ito at bulyawan sa labis kong inis. Paano nga ba ako hindi mainginis? Gayong nagagawa nitong umakto na tila walang nangyari samantalang halos sumabog ng aking dibdib dahil sa bilis at lakas ng tibok ng aking puso. Do you see her? Untag nito. Ha? Wala sa sarili na tugon ko. The woman that we're looking for. Do you see her here? Paliwanag nito habang may pilyong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Saka lamang ako nanumbalik sa aking katinuan. Noon ko lamang napagtanto na nakarating na pala kami sa likod ng simbahan malapit sa puno ng mangga na tinutukoy ng babae. Nagpalingaling nga ako sa paligid at nagbabaka sakaling makakita ako ng pamilyar na mukha. Ngunit makalipas ang ilang minuto ng pagmamasid ay bigo ako makita ang aking hinahanap. She's not here. Balungkot kong saad. It's fine. We still have one last place to visit. Saad nito. Hindi na kami bumalik sa sakyan at nagpa siya na lamang nalakarin ang daan patungo sa bahay ng tinatawag nilang Apo Mang Il. Masikip kasi ang daan patungo doon at kung sakali mang magkasya sa sakyan ni Sandro, sigurado wala din siyang pagpaparkingan dahil sakitin na daan. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan patungo sa susunod namin destinasyon ay nanatiling nakahawak ang kamay ni Sandro sa akin. Kahit isang saglit ay hindi niya iyon binitawan. Ramdam na ramdam ko ang pagprotekta niya sa akin habang naglalakad kami sa mataong lugar na iyon. May mga pagkakataon pang ikinukulong niya ako sa kanyang mga bisig upang hindi ako mabunggo ng aming makakasalubong. Halos basang-basa na kami ng pawis nang makarating kami sa tapat ng maliit na kulay berdeng bahay. Sa tingin mo ba, ito na yun? Tanong ko kay Sandro. I think so. Mukhang wala namang ibang kulay green na bahay malapit dito. Marahan akong tumango bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa'y lumapit na kami sa bahay at mahinang kumatok. Makailang ulit pang kumatok si Sandro bago bumukas ang pinto. Iniluwan noon na isang babae na halos kubana dahil sa katandaan. Laking tuwa ako nang makita kong iyon ang matandang babaeng tinulungan ko noon bago ang pagsabog. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Iha? Bungad nito. Natanong nang buksan nito ang pinto. Lola, magandang hapon po. May mga bagay lang po sana akong gustong itanong. Umpisa ko. Saglit itong tumitig sa aking muka. Kapansin-pansin ang biglang pagdilat ng halos pikit ng niyang mga mata nang tuluyang maaninag ang aking muka. Ang kambal ng kahapon. Mahiwagan sa at ng matanda. Po? Nagtatakang turan ko. Halika, pumasok kayo. Alam kong marami kayong katanungan. Wika nito sa kanilakihan ng awang ng pinto. Nagkatinginan kami ni Sandro na parehas mababakas ang pagtataka sa aming mga mukha. Ngunit dahil na rin sa kagustuhan ko mahanap ang kasagutang aking ninanais, ay walang pag-aalinlangan ako sumunod sa matanda. Umupo muna kayo. Pasensya na kayo at medyo magulong aking munting tahanan. Ako na lamang kasi nakatira dito simula nang pumanaw ang aking esposo. Kwento nito. May aalok ba ako sa inyong inumin? Kakainin? May natira pa ata ako mga paninda dito. Turan nito sa kaakmang magtungo sa kusina upang kumuha ng maihahain sa amin. Huwag na po Lola, ayos lang po kami. Huwag na po kayo mag-abala. Hindi din naman po kami magtatagal. May mga ilang tanong lang po sana kaming nais itanong sa inyo. Wika ko. Ngumiti ito sa kamuling bumalik sa pagkakaupo. Siguro labis kang naguguluhan sa mga nangyayari sa iyo, ano? Umpisa nito. Mas lalong lumakas ang aking kaba nang magsimula na itong magsalita. Mas lalong lumalakas ang kutob ko na may alam ito sa nangyari sa akin. May alam po ba kayo sa nangyari sa akin? Usisa ko. Sa paglamon ng dilim sa liwanag, dalawang buhay ang magtatagpo. Ang kambal ng kahapon ay magkakapalit upang ang malakas ay magpatuloy at ang mahina ay magbigay daan para sa nakatakda. Parang tulang sambit ng matanda. Muli kami nagkatinginan ni Sandro na tila mas lalo lamang naguguluhan sa mga nangyayari. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Ikaw ang babaeng nasa loob ng sasakyang sumabog sa araw ng kanyang kasal, hindi ba? Nanlaki ang aking mga mata dahil sa gulat. Hindi ko lubos akalain na mahuhulaan niyang ako ang nasa loob ng katawang ito. Nangangamba akong hindi niya ako matandaan dahil ibang mukha na ang nasa kanyang harapan. Paano niyo po? Ang kambal ng kahapon ay dalawang kaluluwa na magkadugtong ang mga pusod ngunit pinaghiwalay ng trahedya. Libo-libong taon na ang nakararaan. Nakatakda na magparaya ang isa at ang isa ay mananatiling buhay upang magpatuloy. Ibig po bang sabihin ay wala na akong pag-asang makabalik sa dati kong katawan?
Kung gayon totoo pong patay na ang katawan ko? Sa muling pag-iisa ng araw at buwan, malalaman mo ang kasagutan. Matalinghaga nitong Saad. Pagkatapos noon ay tumayo na ito at muling binuksan ang pinto. Sa ngayon ay wala na ako may tutulong sa inyo. Nasa kamay niyo nakasalalay kung paano magtatapos ang nakatadhana. Hindi ako maaaring makialam dahil kung hindi, mas malalang trahedya ang inyong kahaharapin. Bagamat marami pa ako nais itanong, iginalang ko na lamang ang nais ng matanda at saka tumayo upang magpaalam. Bagsak ang balikat akong lumabas mula doon. Sa halip na sagot ay tila mas lalo lamang dumami ang tanong sa aking isip. Nais ko mang pilitin na matanda ngunit tila wala itong balak na i-entertain pa ang iba kong mga tanong. That woman is a scam, like the other one. Tura ni Sandro nang makalabas kami. She knew about what happened to me, Sandro. She definitely knew something. But I'm afraid we have to take it from here. Huwag kang mag-alala. Handito ako. Tutulungan kita. Hanggang sa maging maayos na ang lahat. Sad nito. Bago marahan akong ikinulong sa kanyang mga bisig. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng kapanatagan sa ilalim ng mainit niyang mga yakap. Bagamat bigo ako makahanap ng sagot sa lahat ng misteryong bumabalot sa akin, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng saya dahil pakaramdam ko ay mas lalo kaming pinaglapit ni Sandro dahil sa nangyari. Isa siya sa magandang bagay na nangyari sa akin dahil sa insidenteng ito na habang buhay kong ipagpapasalamat. Tanghali na nang makarating kami sa opisina. Kumain muna kami sa labas bago nagtungo doon. Naisa na ni Sandro na umuwi na lamang kami't magpahinga dahil sa lakad namin kanina ngunit nagpumilit akong pumasok sa opisina upang tapusin ang mga dapat gawin. I think that's the least I can do for him for helping me. Ramdam ko ang pagod at bigat ng mga bagong impormasyong nakalap ko mula sa matanda. Bagamat iilan lang ang mga tanong na nabigyan ng kasagutan, mabuti pa rin iyon kaysa patuloy kami maglakad sa dilim na hindi alam kung ano susunod na mangyayari. Kahit papaano ay naging malinaw sa akin ang ugnayan namin ni Caitlin. Mahirap paniwalaan ang sinasabi ng matanda tungkol sa kambal ng kahapon. Wala din akong ibang maisip na mas logical na paliwanag sa mga nangyari. Let me get this straight. So you and Caitlin were twins from the past? And all of this happened because of your unfinished business then? Wika ni Sandro habang nakasakay kami sa elevator paakyat sa kanyang opisina. Matagal itong nanahimik simula na makaalis kami sa bahay ng matanda. Hindi ko akalain na pinag-iisipan pa rin pala niyang mabuti ang mga sinabi nito. If you put it that way, I guess yes. It seems like we're connected by our past. Then what? It's like reincarnation? I know as much as you know, Sandro. I'm not sure if that's what you call it. But at least, it's a start. Wika ko. Maybe we should do more research about it. We might find something in the books in my library. Sustro nito. Mahina ako natawa. Tila hindi naman iyon ikinatuwa ng lalaki. What's funny? Kunot noong tanong nito. I appreciate the enthusiasm, Sandro. But I think we have to slow down. Besides, we have more urgent matter to attend to. Kung tama ang basa ko sa sinabi ng matanda kanina, there's no chance for me to go back to my own body. I need to live the life I have right now in order to give justice for Caitlin's sacrifice. You'll do great things, Heidi. I'm sure of that. Malambing na wika nito bago inabot ang aking kamay at marahang pinisil iyon. Isang mabining ngiti lamang ang tinugon nito. Napapitlag ako nang marinig ko ang pagtunog ng elevator. Hudyat na nakarating na kami sa palapag kung saan nandoon ang kanyang opisina. Otomatiko kong binawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Bakas ang gulat sa mukha ni Sandro dahil sa aking ginawa. Pinandilatan ko lamang ito ng mata bilang babala. Kahit pa nga ba may mas malalim na kaming nararamdaman para sa isa't isa. Kailangan pa rin namin mag-ingat dahil may mga bagay na hindi magagawang maintindihan ng mga taong nakapaligid sa amin. Tila inadya naman iyon ng pagkakataon dahil pagkabukas ng pinto ng elevator ay bumungad sa amin si Alan na hindi mapakali habang pabalik-balik ng lakad sa harap ng aking lamesa na nasa labas ng opisina ni Sandro. Alan? Tawag ko dito. Thank God, you're here. Sir Sandro. Kitang-kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil sa gulat. Hindi rin ito agad nakapagsalita at tila bakas ang panginginig ng kanyang kamay dala marahil ng labis na kaba. Are you okay? Nag-aalalang tanong ko dito. Ayos lang. Kaya lang,
Hindi nito magawang tapusin ang kanyang sinasabi at panay ang sulyap sa gawin ni Sandro na taimtim na nakatitig sa kanya. May problema ba? Usisa ko. Muli itong lumingon kay Sandro na tila ba natatakot magsalita. Say it, Alan. What's the matter? He ordered firmly. Kasi, Sir Sandro, nasa loob po yung mga taga Prime Constructions. Dumiretso po sila sa loob kahit mahigpit ko pong ipinagbawal na hindi sila maaaring pumasok doon hanggat walang pahintulot nyo. Mapilit po sila. Hindi ko naman po magawang magpatawag ng security dahil baka po mas lalo magkagulo. Paliwanag nito. You should have called me. Wika ni Sandro. Actually sir, kanina po kami tumatawag sa inyo. Nag-aalangan nitong saad. Dinukot ni Sandro ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at sinilip iyon. Yeah, I forgot. I turned it off before we leave the house. Wika nito habang nakaharap sa akin. Mas lalong lumuwa ang mga mata ni Alan nang marinig ang huling sinabi ni Sandro. Bumaling ito sa akin at pinandilatan ako ng mata na tila ba sinasabing may utang ako sa kanyang kwento. Napahilot na lamang ako sa aking sentido dahil sa mga nangyayari. Upang malayo sa akin ang paksa ay pasimple ko nang tinaboy si Alan. Ngunit sigurado naman akong hindi ako makakatakas sa pagkastigo nito sa akin mamaya kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Thank you Alan. We'll take it from here. I dismiss him. Sige, mauna na ako. Wika nito. Sir Sandro. Baling nito sa lalaki. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ng backup. Pero hindi ka pa rin ligtas dahil marami kang dapat i-chika sa akin. Pasimpleng bulong pa nito sa akin bago ito tuluyang umalis. What he whispered to you? Usisa ni Sandro habang matalim ang mga tingin sa papalayong si Alan. Wala. Huwag mo nang pansinin yun. Amin na lang yun. Wika ko. I don't like it when you keep secrets from me. Seryosong tura nito. It's barely a secret, Sandro. It's a chismis. Paberunturan ko. If it wasn't a secret, then why won't you tell me? What's that all about? Halata ng pagkairita sa kanyang boses. I hate it when you're close with another guy. Mahina akong natawa. Are you jealous? I teased him. What if I am? Mapanghamong tanong nito. Marahan akong humakbang papalapit sa kanya habang sa halos iilang pulgada na lamang ang pagitan namin sa isa't isa. Bagya din akong tumingkayad upang mas lalong mapalapit sa kanyang mukha. I love it when you're jealous. Mapangakit kunturan. Don't worry about Alan. He wasn't your competition. He bats for the other team. He what? Gulat nitong Saad. Why? You didn't know? He doesn't look like it. Sad nito. Maybe that's because you didn't pay much attention on him. It's a dead giveaway. Ang lantik ng mga kamay noon kapag nagsusulat. Pabiro kunturan. Well, I don't care about his orientation. He was efficient in his job when he was covering for you. But I'm glad that he's less of my worries. Dagdag pa nito sa kapilyong umiti. Nahiling na lamang ako dito habang hindi rin mapigilan ang pagsilaw ng ngiti sa aking mga labi. Come on, that's enough chit-chat. We have one more problem to deal with. I said, referring to the people waiting inside his office. Shall we, then? Saad nito sa kanito binuksan ng pinto. Finally! Hiyaw ni Jacob nang pumasok kami sa loob ng opisina. It's not right to have your guests wait for you, Sandro. You're no guest of mine, Jacob. In fact, you're not welcome here. Be thankful that my employees are generous to less fortunate that they haven't dragged you out of here. Ganting panguuyam ni Sandro habang naglalakad patungo sa kanyang lamesa. Napairap na lamang ako sa hangin dahil sa kapreskuhan ni Jacob. I had no idea how he was with other people when I'm not around. Ang nakikita kong Jacob ngayon ay ibang-iba sa Jacob na nakilala ko noon. Hindi ko tuloy mapigilang mapaisip kung alin sa dalawang ugali ni Jacob ang totoo. Sumunod namang dumako ang aking tingin sa pamilyar na figura na nakaupo sa mahabang sofa na siyang nagsisilbing receiving area sa loob ng opisina. Tahimik lamang na nakaupo doon ang aking stepsister at taimtim na nagmamasid. Agad na umakyat ang dugo ko dahil sa inis nang makita ko ang mukha nito. She was in her usual self, reserved, prim and proper, and demure. Kaya hindi ko pa rin lubos na maisip kung paano nitong nagawang patulan ng fiancé ko kahit ilang buwan pa lamang simula nang mawala ako. We never had a bad blood. Kahit na anak ito ng pangalawang asawa ni Daddy sa una nitong asawa ay hindi ko ito itinuring na iba.
We treated each other like a real sister. Kaya naman higit sa ginawa ni Jacob, mas masakit sa akin ang ginawang pagtataksil sa akin ni Katrina. Tila naman napansin na Katrina ang matalim kong mga titig sa kanya kaya napalingon ito sa aking gawi. Napakunot ang kanyang noo nang marahil ay makita niya ang puot sa aking mga mata. Get me some coffee. Sinundan iyon ng isang malakas na palakpak sa tapat ng aking mukha. I said, get me some coffee. Tanga ka ba? Pang-iinsulto nito. I can't believe that you hired an incompetent secretary, Sandro. Baling nito sa lalaki na kasalukuyang nakaupo sa kanyang executive chair bago muling tumingin sa akin. Hindi ko napigilang lingunin si Sandro upang makita ang reaksyon nito sa sinabi ni Jacob. Ngunit sa halip na ipagtanggol ako ay sumanda lamang ito sa kanyang upuan at pinagsalikop ang kanyang mga palad. Bahagya pa nitong itinaas ang kanyang isang kilay na tila ba hudyat na may basbas niya ang kung anumang gagawin ko. Napangisi na lamang ako habang iniisip kung paano gagantihan ang walang modong lalaking ito. Pasensya na sir, wala po kasi kaming kape. Pero may lason po dyan. Gusto niyo po? Sarkastikong tugon ko. What the hell? Bulyaw nito. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba ako kilala? Do you have a death wish? Halos pumutok ang mga ugat nito sa leeg dahil sa galit. Oh, grave threat? That doesn't sound nice. Is that how the CEO of Prime Constructions and Development Corporation treats other people? I wonder what would the media says when they knew about it. Turan ko. He hissed. Do you think people would believe you? They would if the owner of Samontes Construction Corporation would back up my statement. Right, boss? Kumpiyansa kung saad sa kanakangising nilingon si Sandro na matiim lamang na nakamasid sa aming bangayan. I can't believe this. Hahayaan mo lang ba akong bastusin itong walang kwenta mong tauhan? Galit na baling nito kay Sandro. Ang kaninang ngiti na naglalaro sa mga labi ni Sandro habang pinapanood kami ay agad na napalis. Napalitan iyon ng seryoso at matalim na mga tingin. What's the purpose of your visit, Jacob? I don't have much time for your bullshit. Kalmadong saan nito. I heard you set up a meeting with the GMC Worlds. Umpisa nito. So? Why would you do that? We already got a project. There's no use for you to set up a meeting with them. Then, what seems to be the problem? It seems like you're very much confident with your project proposal. I'm sure you wouldn't mind if we talked to them for a while. Would you? Saglit na natigilan sa Jacob. Gusto kong tumawa nang makita ko kung paanong tila naubos ang lahat ng dugo nito sa muka. Daig pa nito ang binabad sa sukas sa pamumutla ng mukha nito. Of course, I'm confident enough that there's nothing you can do to steal this project away from me. Sigaw nito kay Sandro. Honey, calm down. Why don't we just go back some other time? Saad ni Katrina nang lumapit ito kay Jacob at tinawakan nito ang balikat ng huli upang pakalmahin. Don't tell me what to do, you bitch! Baling nito kay Katrina. Napapitlag si Katrina dahil sa magkahalong gulat at takot. Hindi ko maiwasang mapataas ang aking kilay na makita ko kung paano nito tratuhin ang aking kapatid. Bagamat masama pa rin ang loob ko dito dahil sa ginawa niyang pagpatol sa aking fiancé, hindi ko pa rin gustong makita na ganito ang kalagayan niya. I don't think that's the right way to treat a woman, Jacob. Singit ni Sandro. Don't teach me how to handle my woman. This is none of your business. You are inside my premises. Everything you do here is my business. Now, you'll excuse me. Take your business elsewhere and live out of my sight. Pagtataboy nito. No, we're not done talking. Giit ni Jacob. Excuse me. I think I need to go to the restroom. Paalam ni Katrina. Patapos magpaalam ay dali-dali itong lumabas ng opisina. I had the urge to follow her and somehow make some sense out of her. Hindi siya dapat pumapayag na tratuhin siya ng gagong iyon ng ganoon. I'll take you to the restroom. Aloko dito nang maabutan ko ito sa labas ng opisina na palingalinga habang hinahanap ang banyo. Nagpatiuna ako habang nakasunod naman ito sa akin likuran. Agad itong lumapit sa sink upang maghugas ng kamay. Pagkatapos ay tinignan niya ang sarili sa salamin. Lumapit din ako sa sink at saka naghugas ng kamay upang hindi nito mahalata ang aking pagmamasid. Naglabas ito ng lipstick at saka sinimulang i-retouch ang kanyang makeup. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na magsalita.
I believe that as a sister, it is my responsibility to remind her of her worth. I don't like you, especially given your history of what you did to your sister, but I still want to tell you this. I don't think you should let any man or anyone trample you like garbage. You may not be the best sister that you could be, but I still think that you don't deserve to be treated like that. Halatang nagulat ito sa akin sinabi. Wala akong panahon para ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon ko. Gusto ko lamang na ma-realize niya kung gaano kawalang kwenta ang lalaking kinakasama niya. Mapakla itong tumawa, saka humarap sa akin. I don't appreciate how you talk to me. I don't need your advice. Not now, not ever. You don't get to have a say on my personal life. Somehow I'm impressed about how forward you are. You actually remind me of someone. Tura nito. But what I don't accept are your assumptions about me as a sister. You have no idea what happened. You have no right to tell me I'm a bad sister because you have no idea what I did for my sister. Mahina lamang ang tinig nito ngunit ramdam na ramdam mo ang diin ng bawat niyang salita. Hindi ko alam kung bakit ngunit tila naramdaman ko ang sakit na kanyang dinadala. Bahagi ako nataranta nang makita ko naglalandas ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Bakas ang paghihirap sa kanyang mukha na tila may mabigat itong dinadala. Gusto kong lapitan ito at yakapin upang pakalmahin ngunit hindi ko magawa. Not after what I told her a while ago. Hinayaan ko lamang itong umiyak upang mailabas nito ang sama ng loob. Nanatili ako doon upang samahan ito. Hindi ko man masabi sa kanya ang katotohanan, nais ko pa rin maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Makalipas ang ilang minuto ay bahagyan na rin itong tumahan mula sa pag-iyak. Pinahid ito ang kanyang mga luha gamit ang tissue sa may gilid ng sink. Nang kumalma na ito ay taas no itong tumingin sa akin at muling nagsalita. I don't have to tell you this but I'll say it anyway. Whatever reason I have for staying with Jacob, I'm doing this for my family, for my sister. Matapos yun ay mabilis niya ako nilampasan at lumabas ng banyo. Tinangka kong habulin ito upang mas makausap ng mabuti ngunit sinalubong na ito ni Jacob. Nawala na ako ng pagkakataong makausap ito ng malayo sa presensya ng lalaki. Hindi pa rin mawala sa aking isip ang tungkol sa kalagayan ni Catherine. Hindi ko maiwasang mag-alala para rito. Naging palaisipan din sa akin ang tungkol sa sinabi nito. What does she mean by that? What? Kunot noong tanong ni Sandro. Ha? Gulat ko pang tanong dito. Hindi ko na malayang na isatinig ko na pala ang dapat ay tanong ko lamang sa akin sarili. I'm sorry, I was talking to myself. Wika ko. Kasalukuyan kaming nasa sasakyan pa uwi ng kanyang bahay matapos na nangyaring sagutan sa pagitan ni Sandro at Jacob. What happened in the office was more exhausting than work itself, kaya naman minabuti na lamang naming umuwi upang makapagpahinga. Pero ang hindi maalis sa aking isip ay ang huling sinabi ni Katrina nang magkausap kami sa banyo. Ano kayang ibig sabihin niyang may mas malalim na dahilan kung bakit ito nakikisama kay Jacob sa kabila ng masamang pagtrato nito sa kanya? Is there something bothering you? Usisa nito. I have this feeling that there's something wrong with Katrina. Wika ko. Yeah, definitely. Dahil walang matinong tao ang makikisama sa ganong klaseng lalaki maliban na lang kung may sayad ka. Tura nito. Nilingon ko ito at matalim na tiningnan. May I remind you that I once used to be engaged to that man? Ibig ba sabihin noon ay may sayad din ako? I didn't mean... Yeah right, you didn't mean it. Sarkastikong saad ko, saka matalim itong inirapan. Narinig ko ang paghugot nito ng malalim na hininga. Kasunod noon ay naramdaman ko ang mainit niyang palad sa aking kamay, saka iyon dinala papalapit sa kanyang mga labi. Pinigilan ko aking sarili na huwag itong lingunin ngunit bigo ako, lalo na nang maramdaman ko ang mainit niyang mga labi na dumadampi sa ibabaw ng aking kamay. Napalingon ako sa kanyang gawi at agad na nagtama ang aming mga mata. Panaka-naka ay binabalik niya ang kanyang tingin sa daan upang tingnan ang aming dinadaanan bago muling babaling sa akin. I'm sorry. Punong-puno ng sinseridad ang bawat niyang salita. Kahit ang mga mata nito ay nangungusap na tila ba nagmamakaawa. Napairap na lamang ako sa hangin at hindi maiwasang mapangiti nang makita kong ang kanyang mga mata. Paano ko ba naman magagawang magalit ng matagal sa lalaking ito kung titig pa lang nito ay siguradong manghihina na ako.